Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Natutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Power of Vision. I hope tayo pong lahat lumalalim yung ating pagkakaunawa patungkol sa vision. Na lahat po talaga tayo dapat merong pangarap, merong patutunguhan. Kasi bilang mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkatiwalaan po tayo ng buhay, pinagkatiwalaan tayo ng lakas, pinagkatiwalaan tayo ng panahon dito sa mundo. Hindi pwedeng walang vision, hindi pwedeng walang patutunguhan, hindi pwedeng walang misyon, hindi pwedeng walang gagawin para sa Panginoon. So ngayon po, ang pag-aaralan natin ay vision gives us a strong reason to live. Kapag meron kang vision, meron kang matinding reason, vision and reason, no? Matinding reason bakit ka dapat mabuhay o bakit ka dapat bumangon at patuloy sa pakikibaka. Alam niyo po kung napanood kayo ng mga movies na yung tatay kinidnap yung anak niya or asawa niya, talagang kahit anong bugbog sa kanya, kahit anong mga hirap at pasakit at mga pagsubok na pagdaanan niya, susuungin niya hanggang sa kamatayan, mailigtas niya lang yung asawa niya o yung anak niya. Makikita niyo sa ganong movie, pag meron ka talagang vision, meron kang mission, meron kang kailangang gawin, you will have all the reasons in the world to survive, to live. Ibig sabihin po, pag meron ka talagang vision, ang tindi ng dahilan mo. Bakit kailangan mo mabuhay? Bakit kailangan mo makipaglaban? Kapag hindi strong yung iyong vision, hindi rin strong yung iyong reason para mabuhay. So yan po yung tatalakayin natin. Sabi po rito sa Psalm 118 verse 17, I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. So yung sumulat po nito, yung psalmist, no? Sinasabi niya na hindi pa ako pwedeng mamatay, hindi ko pwedeng lisanin yung mundong ito. Hindi ako pwedeng basta na lang mamatay ng hindi ko nagagawa yung pinapagawa ng Diyos at hindi ko na idideklara yung kabutihan ng Diyos, yung mga ginawa ng Diyos sa aking mga buhay. I need to live for that mission. Now, yung teaching po natin ngayon, vision gives us the will to live. Kapag ikaw po meron kang vision, lalo na strong yung vision mo, strong din yung will to live. Yung kahit anong, sa mga movies, ganun yun, no? Kahit anong baril, binaril-baril na, pinana na, sinaksak na, binugbog na, bumabangon pa rin. Bakit bumabangon? Kasi merong mission, merong vision, merong kailangan tapusin, merong finish line na kailangang maabot. So, ganun din po sa atin. Kaya po yung tanong ko sa bawat isa sa atin, what's your reason to live? Ano ba yung vision mo? Ano yung pangitain mo? Bakit ka nabubuhay? Ano yung isang bagay? Ito po, lagi kong tinatanong to sa sarili ko, no? Lagi yung mas nagkaroon ng kalinawan sa isip ko kung ba't ako nabubuhay nung tinanong ko yung sarili ko ng ganito. Ano yung bagay na pag na-accomplish mo siya, pwede ka nang mamatay? No? Ano yung bagay na pag na-accomplish mo siya, pwede ka nang mamatay? So, ako, ito lang po yung sagot ko dyan. Madisipulo ko yung pamilya ko, makapag-produce ako ng mga materials para sa house church, lumaganap yung house churches or micro churches dito sa Pilipinas maging sa mundo. Magkaroon akong malaking contribution sa paglaganap ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Umabante yung iglesia ng Panginoong Jesucristo. And pangatlo po, magkaroon ng pagbabago dito sa ating bansa. Kahit anong contribution lang na maiambag ko para sa bansa natin. Kasi yung bansa natin, pinagkatiwala ng Diyos yan sa atin. Hindi para lumisan tayo tapos wala tayong na-contribute sa bansa natin na positibo. So ako pag na-accomplish ko itong tatlo na ito, pwede na ako mamatay. No? Yan po yung batayan. So para sa akin, I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. Lord willing, no? Siyempre si Lord yung final say dito. Siya yung masusunod. Pero ako, ito yung pananampalataya ko. Mabubuhay ako at ipagmamalaki ko yung ginawa ng Diyos sa aking buhay at sa mission na binigay niya sa akin. So, sa iyo po kapatid, no? What's your vision? What's your mission in life? Vision gives us the will to live. And pangalawa po, vision helps us value health. Yung vision po natin,
tinutulungan tayo niya na pagpahalagahan yung ating kalusugan. Isipin niyo po, hayaan niyo munang mag-sink sa ating puso't isipan, no? Pansinin niyo po, yung mga taong andaming bisyo, yung puro kalapastanganan ng ginagawa sa katawan, no? Binigyan ng Diyos ng katawan pero talagang pinupuno ng mga toxic, alak, nicotine, methamphetamine, kung ano-anong nilalagay sa katawan, no? Kinakawawa sa pagpupuyat at sa kung ano-ano pa. Yung mga taong andaming bisyo, sila yung walang magawa na sa buhay. Wala nang vision. Wala nang will to live. Wala nang talagang strong reason why I'm here in this world. Pero pansinin niyo po yung mga taong may vision, yung malalim, yung mga pinanggagalingan nila, yung why, yung bakit ako naririto sa mundo. Yung mga visionaries na mga tao, sila yung nag-e-exercise palagi. Sila yung kumakain ng tama. Sila yung hindi nagpupuyat. Sila yung mga inaalagaan yung kanilang mga katawan kasi alam nila meron pa akong gagawin dito sa mundo. Sila yung nagsasabi ng, I will not die. Hindi ako kailangang mamatay dahil na-stroke ako. Or nagkaroon ako ng karamdaman na may iwasan naman sana. Kung hindi lang, kung yun know, dahil lang sa mga bisyo, no? So, sila yung mga tao na disiplinado sa kanilang mga sarili kasi kailangan malakas yung katawan mo, sumasabay dun sa vision mo. If you have a strong vision, then you have a strong body. You should have a strong body. Kasi ayaw mong umabot sa sitwasyon ng buhay mo na meron kang strong vision pero meron kang weak body. Hindi sumasabay. Paano magagawa yung vision mo kung mahina ang iyong katawan? Kaya vision helps us value health. Yung mga visionaries, yung mga CEOs, yung mga matatagumpay na mga tao, binavalue talaga nilang katawan nila, yung health nila. Bakit? Kasi ang daming nakaatang sa kanilang balikat. Ang dami nilang kailangang ma-accomplish na kailangan sumabay yung katawan nila. Malalaman mo kapag wala kang strong vision sa buhay, pag puro ka bisyo, no? Kaya sa mga tatay dito, lalo na mga tatay, no? Iwasan natin yung bisyo. Dapat isa lang ang bisyo. Makinig po mga tatay at mga kalalakihan, no? Lalo na sa mga tatay, isa lang dapat ang bisyo ninyo. Kung kaharap mo si Mrs., o kung wala si Mrs. dito, o nandyan, kailangan malaman niya to. Ito lang ang dapat bisyo mo, no? Ang bisyo mo lang ay dapat ay ang mahalin ng Mrs. mo. Dapat yun lang. Pakisabihan sa mga asawa niya na hindi nanonood, no? Dapat isa lang bisyo mo. Yung bisyo mo dapat yung mahalin lang ako. Napaka-don romantiko. Anyway, aside from that, dapat wala nang bisyo. Yung mga kalalakihan, no? Kasi, isipin nyo pong mabuti, yung vision, dapat walang bisyo. Yan. Vision helps us value health. And number 3 po, vision is meant to honor the Lord. Yung mga pangitain natin, yung mga gusto natin, mga pangarap natin sa buhay, ang pinaka-goal talaga nun ay parangalan ng Diyos. Kaya sabi po rito, I will not die but live. Hindi ako susuko, hindi ako nalang basta pwede nalang mamatay, no? I will live and will proclaim what the Lord has done. Kailangan maiproklama ko, maipagmalaki ko yung Diyos sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng buhay ko. Kaya po mga kapatid, tayo na inaalay natin yung buhay natin sa Panginoon, dapat inaalay natin yung buhay natin sa Panginoon bilang mga healthy people. No? Kung may mga sakit na hindi maiwasan, no, understandable yon. Yung bigla ka na lang nagka-cancer o natuklasan mo na lang. Maraming mga sakit na hindi talaga beyond your control. Pero hanggat maaaring may iwasan, offer yourself to God as someone who is healthy, kagamit-gamit sa Panginoon. At tingnan natin kung paano tayo gagamitin ng Diyos dito sa buhay nating ito. At yan yung iproproklama natin. I will proclaim what the Lord has done. Kung ikaw ay mula sa rags to riches, no? Mula sa basahan hanggang sa kayamanan. Tama ba 'yon? Rags to riches. Or isa kang walang kinabukasan pero binigyan ka ng kinabukasan ng Panginoon. Yung ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, yan ang ipagmamalaki mo, yan ang idedeklara mo sa buong mundo. Sabi dito, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Remember this mga kapatid, vision is meant to honor the Lord. Now, apply po natin ito sa ating mga buhay. Number 1, discover your whys. Mga kapatid, discoveryhin mo yung mga whys mo sa buhay.
Yung bakit. Bakit ka nabubuhay? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nag-a-apply ng trabaho? Bakit ka nag-aaral? Bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? Dapat lahat ng lahat ng activities natin, lahat ng mga actions natin, merong whys sa ilalim, yung reason sa ilalim. Yan yung magsisilbing pundasyon natin, bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin. Now the question is, what are your whys in life? Bakit ka nabubuhay? Discover your whys. Now, kapag wala si Kristo sa iyong buhay, lahat ng whys mo sa buhay mababaw. Pero pag malalim yung relasyon mo sa Panginoon, lahat ng sagot mo sa why, laging malalim. Laging may kinalaman sa paglilingkod sa Panginoon. To honor the Lord. Lahat ng mission kasi natin sa buhay, mission mo sa pamilya mo, sa negosyo, finances, sa pag-aaral mo, lahat ng ito, patungkol ito lahat sa Diyos eh. Kaya pag wala yung Diyos sa buhay mo, mababaw lahat. Pero kapag sentro ang Diyos sa iyong buhay, meron kang deeper whys. So discover your whys. Bakit ka nabubuhay sa mundo? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nagsusumikap? Bakit mo kailangang itaguyod yung iyong pamilya? Lahat ng ito dapat ang tungo nito sa kaluwalhatian ng Panginoon. Because God is honored when we fulfill our visions. Number 2 po, invest in your health. Mag-invest po tayo sa ating kalusugan. Kung ikaw ay merong maayos na pangatawan, malakas ka, well and good, salamat sa Panginoon, no? Now, paano naman kung nagkasakit ka, hindi mo inaasahan, or bigla ka na lang na aksidente, hindi mo inaasahan. Sa mga ganung pagkakataon, yun yung mga time na hindi na natin sinisisi yung sarili natin kasi that's beyond our control. Sa halip, nagtitiwala tayo sa Diyos kung merong mga masamang nangyari sa atin, di tayo malusog at this moment. Yun ay, nangyari yun sa ilalim ng sovereignty ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos. Now, ang masama, kung ikaw nagkasakit ka dahil sa sarili mong kagagawan, yun ang masama. Nagkaroon ka ng lung cancer kasi nga ayaw mo tumigil sa paninigarilyo. Things like that. Invest in your health. Pagpahalaga natin yung katawan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi meron kang vision. Dahil meron kang vision, wala kang bisyo. Iniiwasan natin yung mga bagay na nakapagpahina sa ating mga katawan. Kasi may gagawin pa tayo dito sa mundo. I will not die of stroke. I will not die of yung mga sakit na pwedeng iwasan, but live and will proclaim what the Lord has done. Number 3 po, honor the Lord. Ang mission po talaga ng buhay, parangalan ng ating Diyos. Kaya pag nagtatrabaho ka, let's say OFW ka, nagtatrabaho ka doon in order to honor the Lord. In order to help your family, anong dulo nito? In order to honor the Lord pa rin. Bakit ka nag-aaral ngayon? Nagsusumikap ka? Nagre-review ka ng mabuti? In order to honor the Lord. So, sa lahat po ng ginagawa natin, ang dulo lagi, maparangalan ng Panginoon. Kasi pag napaparangalan ng Panginoon, bumubuti rin yung ating kalagayan. Bakit po? Kasi hindi napaparangalan ng Diyos kung sumasama naman yung ating kalagayan. Kaya lahat ng bagay pinagbubuti natin kasi yun ang nagbibigay ng parangal sa ating Diyos. So, discover your whys, invest in your health, honor the Lord. Ito po ay ilan lang sa mga applications po natin, no? Of course, pag pinag-aralan natin to sa 118, by the way, very messianic ito. Ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag inaral yan, marami po talaga tayong matututunan dyan at marami tayong mailalapat sa ating mga buhay. Now, dumako po tayo sa ating discussion. Why does having a strong vision help us maintain a strong body? Bakit yung strong vision may kaakibat dapat na strong body? Bakit mo dapat inaalagaan yung sarili mo? Anong relationship niyan sa vision natin sa buhay? So, discuss po natin to sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Dear Lord, thank you for the gift of vision and purpose in my life. Help me to discover my deeper whys so that I may live each day with meaning and direction. Teach me to care for my health as a way of honoring you, knowing that my body is a temple of your Spirit. Please guide me to invest in what truly matters and to always use my life for the vision you have given me, all for your glory.
May I never lose sight of your purpose for me, and may I live in a way that brings honor to your name. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Sister Myra. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon at ang iyong buong pamilya. At binabati ko rin lahat ng mga kapatiran natin sa Hong Kong. Hello po sa inyo. God bless you po. At kung kayo pa ay manatutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video, and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.